As on the road, Mr. Samonte. Kunway, pagalit kunturan sa kanya habang pilit kong pinipigil ang sumilay ng ngiti sa aking mga labi. Am I forgiven? Pabiro pang tanong nito. I'll think about it. Tugon ko saka mabilis na binawi ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak. Hindi nakaligtas sa akin ang paghaba ng huso nito. Halatang hindi niya nagustuhan ang pagbawi ko sa aking kamay. Hindi rin naman nagtagal iyon dahil muli niyang hinablot ang aking kamay at pinagsalikop ang aming mga palad. Sa pagkakataong ito ay mas mahigpit na ang kanyang pagkakahawak sa akin. So, you were saying... Ha? Naguguluhang tanong ko. You said you feel like there's something wrong with your sister, right? Paano mo naman nasabi iyon? Are you sure she's not playing you? I don't think so. Then maybe you should try and talk to her again. That would be a great idea. I'll just have to find a way to talk to her without Jacob. Marahan lamang itong tumango bilang pagsang-ayon, saka muling itinuon ang kanyang atensyon sa pagmamaneho. Ako naman ay bumaling sa labas ng bintana at pinanood ang mga naglalakihang gusali habang nakatingala at pinagmamasdan ang mga ito. Hindi ko maiwasang isipin ang dati kong buhay. Who would have thought something like this could happen to me? Soul switch? Hanggang ngayon ay kahirap pa rin paniwalaan. Ang akala ko noon ay sa mga palabas sa telebisyon at pelikula lamang nangyayari ang ganitong bagay. Muli ako sumulyap sa gawin ni Sandro. Wala sa sarili ako na pangiti habang tinititigan ito. Sa kabila ng trahedyong nangyari sa akin, may isang bagay pa rin akong ipinagpapasalamat. Yun ay ang muling pinagtagpo ang landas namin ni Sandro. I can't help but think that this is destiny. Fate brought us back together. The old me is the cost I have to pay in order to live my life again. And another soul. Tila sinundot ang aking konsensya nang maalala kung ano pa ang naging kapalit upang magawa ko ang mga bagay na kailangan kong gawin. Magdadapit hapon na nang makarating kami sa bahay ni Sandro. Dali-dali kaming sinalubong ng isa sa mga kasambahay. Naisipan ko namang itanong dito kung nakauwi na ba si Carla. Nakauwi na po ba si Carla? Tanong ko. Hindi pa po ma'am. Sagot dito. Yung driver na naghatid sa kanya. Si Luis po. Umuwi po matapos ihatid si Carla. Ang usapan daw po nila ay tatawagan na lamang siya ni Carla kapag magpapasundo na. Wika nito. Hindi pa ba siya tumatawag? Mukhang hindi pa po dahil kakakita ko pa lamang kay Luis kanina. Ganun ba? Sige, maraming salamat. Wika ko. Ako na po magpapasok niyan, ma'am. Wika nito sabay abot sa aking bag. Hindi na po. Ayos lang. Ako na lang po. Magalang kong tanggi saka nagpasalamat. Sige na, Josie. Pakihanda na lang ang hapunan para mamayang gabi. Sabat ni Sandro na makababa ito ng sasakyan. Is everything alright? Baling niya sa akin nang makalapit ito. Noon lamang din dumating si Luis at nagmamadaling lumapit kay Sandro upang kunin ang susi at iparada ang sasakyan sa garahe. Yeah, I'm fine. Inaalala ko lang si Carla dahil hapon na pero hindi pa ito umuwi. Wika ko. Baka naman may tinatapos pa sa school. Why don't you call her? Suwestyon ito. Yeah, I will. Do you have her number? Tanong ko. Ito kasi ang nagbigay ng cellphone ni Carla at nawala na sa isip ko kanina na kunin ang number nito. Yes, here. Inabot niya sa akin ang kanyang cellphone matapos nitong hanapin ang numero ng cellphone ni Carla. Habang nakatutok ang aking cellphone sa akin tenga ay pumasok na rin ako sa loob ng bahay ni Sandro. Si Sandro naman ay nakasunod lamang sa akin. Patuloy ako naghintay ng sagot mula sa kabilang linya ngunit bigo ako. Muli ko sinubukang i-dial iyon ngunit parehas lamang ang resulta. Nagre-ring lamang ang numero na binigay ni Sandro ngunit walang sumasagot. She's not answering. Wika ko matapos na hindi pa rin sumagot si Carla. Makalipas ang ilang subok kong tawagan ito. Maybe she's still in a class. Tura ni Sandro. Siguro nga, medyo maaga pa naman din. Baka nga nasa klase pa siya. I should get her class schedule next time. Sad ko. Look at you, acting like a big sister. Pang-asar nito sa akin. Matalim ko itong inarapan habang naiiling na lamang ako sa pang-asar nito. I always wanted a sister. Kaya nga nang dumating sa buhay ko si Katrina ay laking tuwa ko. At ngayon nga ay muli ako nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng nakababatang kapatid. I can't help but be worried that I might not able to fulfill my responsibility as a sister to Carla. Ito na lamang ang nakikita ko maaari kong gawin upang kahit papaano ay maibsan ang guilt na aking nararamdaman sa pagkawala ni Caitlin. Magpapahinga na muna ako sa taas.
Masyado ata ako napagod sa mga nangyari buong maghapon. Paalam ko dito. Sure, ipapasundo na lang kita sa kasambahay kapag handa na ang hapunan. I'll be at my study room if you need anything. Wika nito. And please ask the maids to inform me when Carla arrives. I will. Go and take some rest. Pagtataboy pa nito sa akin. Dali-dali na akong umakyat sa aking silid upang magpahinga. Nang makapasok ako sa aking silid ay agad kong binato ang aking bag sa mahabang sofa bago pabagsak na itinapon ang aking katawan sa ibabaw ng kama. Ngayon ko tuluyang naramdaman ng pagod. Hindi ko na namalayan nang tuluyan na akong hilahin ng antok. Madilim na nang maalimpungatan ako. Agad kong kinapa ang aking cellphone upang tingnan ang oras ngunit naalala kong nasa loob nga pala iyon ng aking bag na itinapon ko sa ibabaw ng sofa nang pumasok ako kanina. Marahan akong bumangon sa kanag-inat bago tuluyang tumayo. Lumapit ako sa kinalalagyan ng aking bag at mabilis iyong dinampot. Hinanap ko ang aking cellphone mula doon at agad ko naman iyong nakita. Nang buksan ko iyon upang tingnan ng oras ay napagtanto kong malalim na pala ang gabi. Hindi ko na namalayang napasarap na pala ang tulog ko. Akala ko ba'y gigisingin niya ako kapag kakain na? Turan ko sa aking sarili. Malalim na ang gabi, siguro na may nakauwi na si Carla. Sa pag-aakala ko nakauwi ng aking kapatid ay nagbasya na lamang akong maligo muna at magpalit ng damit bago bumaba upang kumain ng hapunan. Siguradong nakakain na si Sandro dahil masyado ng gabi. Ilang minuto din ang itinagal ko sa loob ng banyo bago ko natapos. Nagbihis ako ng simpleng pambahay na damit bago lumabas ng aking silid. Bahagya pa ako napapitlag nang maabutan ko si Carla sa labas ng aking silid na tila kararating lang. Halatang nagulat din si Carla at hindi inaasahang mahuhuli ko siya. Ibig sabihin noon ay kauuwi lamang nito. Wala sanang kaso sa akin iyon, ngunit lumalim ang pagkakakunot ng aking noo nang mapansin ko ang makapal na makeup nito sa muka, pati na rin ang suot nitong isang black halter top na pinaresa ng maikling maong shorts. Ang mas lalong nakapagpainit sa aking ulo ay nang malanghap ko ang amoy ng pinaghalong alak at sigarilyo sa kanyang katawan. Saan ka galing? At bakit ngayon ka lang? May bahid ng galit ang aking tinig. Nagkayaan lang po kami ng mga kaibigan ko. Hindi po ako nakatanggi dahil birthday po na isa sa mga kaibigan ko. Paliwanag nito. At hindi mo man lang ba naisip na tumawag? At saka teka, uminom ka ba? Bakit amoy sigarilyo ka? Sunod-sunod kong tanong dito. Tila biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Malayong malayo sa maamot masunuring Carla na una ko nakilala. Ano bang pakialam mo? Hindi naman ikaw ang kapatid ko. Kung yung totoong kapatid ko nga, hindi ako pinakikialaman sa mga desisyon ko. Ikaw pa kaya na hindi ko naman kaano-ano? Pabalang nitong sagot. Otomatikong dumapo ang aking palad sa kanyang pisngi. Maski ako'y nagulat sa aking nagawa. But I think it's too late to regret now. Kailangan kong panindigan ang aking ginawa. I may not be your real sister, but right now, you're my responsibility. Hindi kita inalis sa magulong bahay na iyon para lang sirain mo ang buhay mo. And I will not tolerate your attitude and let you disrespect me. Tumalim ang tingin ni Carla sa akin habang umiigting ang kanyang panga at sapon niya ang nasaktang pisngi. Di balik mo na lang ako. O hindi kaya, dalhin mo na lang ako sa totoo kong ate para wala ka ng responsibilidad. I can't do that. Mariin ko saad. Bakit? Bakit hindi mo kayang gawin? Ang dami mong satsat, hindi naman ikaw ang kapatid ko. Dalhin mo na lang ako sa totoong ate ko para tapos na ang problema mo. Bulyaw niya. I can't do that because your sister is dead. Sigaw ko. Heidi! Tawag na isang pamilyar na tinig. Napalingon ako sa pinanggalingan noon at nakita ko si Sandro habang nakatayo sa may di kalayuan mula sa pinto ng aking silid. Hindi ko napansin na nakatayo na pala ito doon. Wala akong ideya kung hanggang saan ang narinig niya pero sa hula ko'y simula sa umpisa dahil na rin sa lakas ng boses namin dalawa. Ano sabi mo? Gulat na tanong ni Carla. Carla, sunubukan kong hawakan ang kanyang kamay ngunit mabilis niya yung iniiwas. Ipaliwanag mo sa akin kung anong ibig sabihin ng sinabi mo, Ate Heidi. Anong sinasabi mo na patayin na ang ate ko? Sabihin mo! My body, the one where Caitlin was supposed to be, died in the explosion. At kung tama ang theory namin, she died together with my body nang sumabog ang sinasakyan ko sa sakyan noon. Hindi. Hindi totoo yan. Buhay pa ang ate ko. Buhay pa siya. Sinungaling ka. Malakas nitong sigaw bago dali-daling tumakbo papasok sa kanyang silida.
Sinubukan kong habulin ito, ngunit hindi ko ito naabutan. Mabilis nitong isinarado at inilak ang pinto ng kanyang kwarto. Makailang ulit akong kumatok at nakiusap na pagbuksan niya, ngunit tila nagmistula itong bingi. Halos manakit na ang aking kamay sa pagkatok pero walang nagbukas noon. Give her some time to process, Heidi. Wika ni Sandro habang marahan niyang hinahaplos ang aking balikat. I shouldn't done that. Dapat naging mas kalmado ako. Hindi ako dapat nagpatalo sa emosyon. Dapat ay mas inihanda ko siyang mabuti bago ko ipinagtapat sa kanya ang totoo. Naluluhang turan ko nang humarap ako kay Sandro. I told you, there's no easy way to tell the truth. Masasaktan at masasaktan si Carla sa kahit anong paraan mo sa kanya sabihin ang katotohanan. Hindi na importante kung paano mo nasabi sa kanya. Ang mahalaga ay nandoon ka sa tabi niya oras na kailanganin niya ang karamay. You will be her special someone that she could rely on during the hard times. Marahan niya akong hinila at ikinulong sa mainit niyang mga yakap. Sa pagkakataong iyon ay mas lalo lamang dumagsa ang samod-saring emosyon sa akin dibdib, kaya hindi ko na napigilang mapahagulhol. Tila nagpatong-patong na ang lahat ng mga alalahanin at agam-agam sa aking puso, at sabay-sabay silang sumabog ngayon. Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin upang maging maayos ang lahat. Una kong inisip ay ang kalagayan ng aking kapatid na si Katrina. Ngayon naman ay iniisip ko kung paano papagainin ang loob ni Carla matapos nitong malaman ang totoo. Sa tingin mo ba'y dapat hayaan ko muna siya? Yun lang nakikita kong pinakamabuting paraan kung paano kahaharapin ang sitwasyong ito. She needs space to think about what you said. Hintayin muna natin mag-sink in sa kanya lahat, and when she's ready to talk, we'll make sure that we will be there to comfort her. Sandro always knows the right word to say. Sa mga panahong pinanghihinaan ako ng loob, lagi siyang nandyan upang palakasin ang loob ko. Lagi siyang nakaagapay sa tuwing nais ko ng sumuko. Thank you. Wika ko sa pagitan ng aking pagikbi. Shh, it's alright. Stop crying now. Everything will be okay. Saan nito bago marahang pinataka ng isang mabining halik ang aking noo. Marahan akong tumango bilang tugon, saka mabilis na pinalis ang aking mga luha. Now, shall we have some dinner? Pag-iiba nito sa paksa. Hindi ka pa kumakain? Gulat kong tanong. No, I was waiting for you. Kaya lang nung ginigising ka ni Manang Susan ay hindi ka raw sumasagot. Baka kasi pagod ka sa lakad natin kanina kaya hinayaan na lang muna kitang magpahinga. Paliwanag nito. Halika na, pumunta na tayo sa dining area para kumain. Nagpatiuna na itong maglakad habang hawak niya ang aking kamay at magkasabay na nagtungo sa komedor upang kumain ng hapunan. What are your plans tomorrow? Tanong ni Sandro habang kumakain kami ng hapunan. Tanging ang ilaw mula sa kusina na lamang ang buhay dahil halos nagpapahinga na rin ang lahat. Nagpasya kaming doon na lamang kumain kaysa gisingin pa ang mga kasambahay upang ipaganda lamang kami ng makakain. Kasalukuyan ako nakaupo sa ibabaw ng island counter na nasa gitna ng kusina. Hawak ko ang isang mangkok ng kanin at ulam. Si Sandro naman ay ganoon din ang ginawa. Kumuha lamang ito ng isang mangkok at naglagay doon ng pagkain, saka tumayo sa akin tabi. Sabado kasi bukas at walang pasok sa trabaho kaya marahil nito natanong kung anong plano ko bukas. Work? Marami pa tayong kailangan tapusin para sa proposal. We only have a few days left before the deadline. We need to finish that in order to execute our plans. Mahina itong natawa dahil sa akin sinabi, "What's so funny?" Takang tanong ko dito, "Are you always this workaholic?" Sa pagkakataong ito ay ako naman ang bahagyang natawa sa kanyang tanong. "You have no idea." Naiiling ko saad. "Jacob used to complain about my work. He always think that I love my work more than him." Kwento ko. Now, I realize maybe he's right. Baka nga mas mahal ko talaga ang trabaho kaysa sa kanya. During the course of our relationship, I always feel guilty about it. You shouldn't be. Wika nito. Saglit ako natigilan at marahang napalingon sa kanya. Hindi ko kasi inaasahan ang kanyang sagot. Ang buong akala ko kasi ay iisa lamang ang opinyon ng mga lalaki tungkol sa ganitong bagay. Really? Why is that? No one should feel guilty for doing what they love. If he really wants to, he should be the one making things work out for the both of you. Wika nito. Well, in all fairness to him, he always makes an effort so we can spend time together. Ako lang talaga ang tumatanggi. Wika ko, saka muling sumubo ng pagkain.
Ilang minuto ding namayani ang katahimikan sa pagitan namin dalawa hanggang sa naisipan kong tanungin ito. Ikaw, anong gusto mo sa isang babae? Agad akong tinamaan ng hiya matapos kong itanong iyon sa kanya. Kunway inabala ko ang aking sarili sa aking pagkain at iniwasan ito ng tingin. Nahigit ko ang aking hininga nang ibaba nitong hawak niyang mangkok sa ibabaw ng island counter, saka marahang humakbang papalapit sa akin. Mariin ako napalunok nang mapagtanto ko na sa harapan ko na ito. Hindi ko magawang iangat ang aking mukha dahil sigurado akong walang ibang sasalubong sa akin kung hindi ang mainit niyang mga titig. Pinanatili ko na kayuko ang aking ulo. Mas lalo naman lumakas ang kabog ng aking dibdib nang maramdaman ko ang mainit niyang hininga na tumatama sa aking mukha. Indikasyon lamang iyon na ilang pulgada na lamang ang pagitan namin sa isa't isa. You want to know what I like to a woman? Kasabay noon ay mabini niyang paghawak sa aking baba habang marahang iniaangat iyon hanggang sa tuluyang magtama ang aming paningin. Ramdam na ramdam ko ang panunuyo ng aking lalamunan habang nakatitig sa nag-aalam niya mga tingin. Punong-puno iyon ng magkahalong paghanga at pagnanasa. Naumid ako at hindi makapagsalita. Dahil ko pa ang hypnotismo. I am completely under his spell. Para ko na estatwa dahil hindi ko maigalaw ang aking katawan. Let me see. Tura nito habang kunway sinisipat niya ako. Muntik na ako mapipikit nang maramdaman ko ang pagtama ng mainit nitong hininga sa aking muka. Nanunuot sa aking ilong ang kanyang mabangong hininga. Otomatikong bumaba ang aking mga mata sa kanyang mapupulang mga labi. Mas lalong nanuyong aking lalamunan dahil kitang-kita ko kung paano niyang basain ang kanyang labi gamit ang kanyang dila. That's when I realized how dangerous our situation is. I need to get out of here before I do anything that I'll regret tomorrow. I changed my mind. I don't want to know about it. Nautal ko saad bago mabilis ito itinulak papalayo. Patalon akong bumaba mula sa island counter na aking kinatatayuan ngunit nakakailang hakbang pa lamang ako nang hapitin niyang aking bewang at muling hinatak papalapit sa kanya bago isinandal sa gilid ng island counter kung saan ako nakaupo kanina. That's so fast, love. Pabulong at mapang-akit nitong turan. I don't think we're done talking. Bagya itong yumuko upang tuluyang magpantay ang aming mga mukha. Nakakulong ako sa pagitan ng matitigas niyang bisig. Pigil ko ang aking hininga habang hinihintay ang kasunod nitong gagawin. Sandro. Isang impit na tawag sa kanyang pangalan ang tanging lumabas sa aking mga labi. Nais kong tumutol at pigilan ito sa kung anumang nais nitong gawin ngunit walang lumabas sa aking bibig. Hindi ko man aminin, may parte sa akin na nananabik sa susunod niyang hakbang. Yes, Heidi. Malambing nitong turan. I should go. Hindi ko na magawang tapusin ang aking sasabihin na mas lalo niyang ilapit ang kanyang mukha sa akin na tila bahangin na lamang ang tanging maaaring dumaan sa aming pagitan. Yeah, you should go. He replied but he didn't make an effort of moving away. Nanatili kaming nakatayo doon at tila walang kahit sino man sa amin ang nais umalis. Sa uli ay tuluyan ding naputol ang katiting na pisin na natitira sa aming katinuan. Tuluyan na kaming nagpaanod sa agos ng aming nararamdaman. Mariin ako napapikit nang sunggaban ni Sandro ang aking mga labi. Tila may sariling isip ang aking mga labi at otomatikong tinugo noon ang mapupusok na halik ni Sandro. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakikipaglaro sa mapanukso nitong labi. I want you. Mapang-akit niyang bulong sa tapat ng aking tenga bago muling nagsimulang maglandas ang kanyang labi. Sus Mariosep! Isang tili ang nagpabalik sa amin sa tamang huwisyo dahil sa gulat ay malakas kong naitulak si Sandro papalayo. Para kong binuhusan ng yelo ng limunin ang pinanggalingan ng boses. Si Manang Susan iyon habang nakatayo sa may pinto ng kusina at nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang mga mata. Pasensya na mga anak. Akala ko'y kailangan nyo ng tulong para sa hapunan. Huwag nyo na akong intindihin. Halis na ako. Sige na, ipagpatuloy nyo na kung anong ginagawa nyo. Piliyang tura nito bago dali-daling tumalikod. Tiim akong nanalangin na sana'y bumuka ang lupa at kainin na lamang ako. Hindi ko alam kung paano haharapin si Sandro matapos ang nangyari. Kaya naman imbes na kausapin nito'y dali-dali ako nagpaalam dito. Babalik na ako sa kwarto ko. Good night. Nautal ko sa ada. Pagkatapos noon ay patakbo akong lumabas ng kusina at nagmamadaling umakyat ng hagdan patungo sa aking silid. Hindi ko na nagawang lingunin si Sandro. Ang tanging nais ko lamang sa mga oras na iyon ay ang makalayo sa kanya. Agad akong pumasok sa aking silid at mabilis iyong sinarado.
Napahawak ako sa aking dibdib nang tuluyan ko maisara ang pinto. Halos habol ko ang aking hininga habang nakasandal sa pinto. Pakiramdam ko ay daig ko pa ang nakipagkarera sa 10 kabayo. Ilang minuto pa muna ang lumipas bago tuluyang bumalik sa normal ang aking paghinga. Agad ako nagtungo sa aking higaan at sinubukang matulog. Ilang oras na nakalilipas ay hindi pa rin ako dalawin ng antok. Hindi ko alam kung dahil ba napahaba ang tulog ko kanina o dahil hindi mawala sa isip ko ang nangyari kanina sa kusina. Hindi ko maiwasang uminit ang aking pisngi nang maalala ang mainit na tagpo sa pagitan namin ni Sandro kanina. I can't help but imagine what would happen if Manang Susan didn't go to the kitchen. Nakailang balikos na ako sa kama ngunit hindi ko pa rin magawang matulog. Gusto ko sanang bumaba sa kusina at uminom ng gatas. Magbabaka sakali akong makatulong iyon upang kahit papaano ay makatulog ako. Ngunit pinangungunahan ako ng takot na baka makasalubong ko sa Sandro kapag lumabas ako ng kwarto. It's not that I'm avoiding him. I just don't know how to face him after what happened. Habang nakahiga ako sa ibabaw ng kama, inapabalikos ako ng bangon nang makarinig ako ng mahinang katok mula sa pinto. Agad na bumilis ang tahip ng aking dibdib dahil doon. I don't want to assume but I have a strong feeling that it was Sandro. Nagmamadali akong lumapit sa pinto. Makailang ulit muna akong humugot ng isang malalim na hininga bago nagpa siyang buksan ng pinto. At gaya ng aking inaasahan, ang gwapong mukha ni Sandro ang bumungad sa akin. Nakasuot na ito ng gray na sweatpants at puting sando sa pagkakataong iyon. May kailangan ka? Patay mali siya kung tanong dito. Kung may nagpanggap akong kalmado kahit pa ang totoo ay halos mabingi na ako dahil sa lakas ng kabog ng aking dibdib. I just want to check if you're okay. Tura nito. I'm fine. Why wouldn't I be? Sunundan ko pa iyon ng mahinang tawa upang may kubli ang panginginig ng aking boses dahil sa kaba. That's good. Wika nito. You can't sleep as well? No! Mariin kong tanggi. Ang totoo nga niyan ay inaantok na ako. Bumangon lang ako dahil sa kumatok ka. Pagsasinungaling ko. Oh, tila bahagya pa ito nagulat sa akin tugon. Well, good night then. Wika nito sa kaakmang tatalikod. Ako naman ay nagpa siya ng muling isara ang pinto. Ngunit bago ko pa man iyon maisara, ay mabilis na tumukod ang kanyang kamay doon dahilan upang hindi ko iyon mailapat. Did you forget something? Takang tanong ko dito. I just wonder if... He cleared his throat. I wonder if you want to... Tila nahihirapan itong tapusin ang kanyang sasabihin. I don't know what is it, but there's something sexy about Sandro being lost for words. Hindi ako sanay na makita itong tila hindi malaman ang sasabihin. Sandro always know the right word to say. Pakiramdam ko tuloy ibang taong nasa harap ko. You're saying something, Sandro? Mariin niyang kinagat ang pang-ibabang labi habang tila nahihiyang nakatingin sa akin. Wala sa sariling bumaba ang aking tingin sa kagat-kagat niyang labi. Muling nanumbalik sa aking alaala ang mainit na halik na aming pinagsaluhan kanina. Bigla ako nakaramdam ng pananabik na muling matikman ang matatamis niyang mga labi. Heidi? Tawag niya sa aking pangalan. What? Gulat ko saad. I was asking you if you want to watch a movie with me. Since it's weekend tomorrow, I figure you might want to watch some movie tonight. Ulit nito sa kanyang sinabi. I can't believe that I zoned out in front of Sandro while dreaming about his lips. Saglit ako nag-isip. Alam ko sinabi ko sa kanyang inaantok na ako. Ngunit may kung anong nagtulak sa akin upang sumang-ayon sa kanyang alok. Where? In your room? Tanong ko bago mariing lumunok. Magkahalong kaba at pananabik ang aking nararamdaman nang sumagi sa aking isip ang imahe ni Sandro habang hubad na nakahiga sa ibabaw ng kanyang kama. Agad ko naman sinaway ang aking sarili bago pa man mapunta sa kung anong aking iniisip. We could, if you want to. Tugon nito sa kanakakalokong umiti. Sinamaan ko naman ito ng tingin bilang pagkukubli sa aking pagkapahiya. Mahina itong tumawa nang makita niya ang pagsingkit ng aking mga mata dahil sa inis dito. As much as I wanted to bring you into my room, I know for a fact that we might not even finish the first quarter of the movie. If we watch in my room, wika nito habang nakangisi. Pilit kong pinigilan ang aking sarili na mapanguso. Pilit kong itinago ang aking pagkadismaya. I was already imagining the two of us snuggling over the bed while watching movie. So,
To answer your question, no, we're not going to watch in my room. I have a home entertainment theater. Come, I'll show you. Aya nito sa kainabot ang kanyang kamay sa akin. Saglit ko yung tinitigan bago tuluyang tinanggap. Magkahawak kamay kaming nagtungo sa lugar na tinutukoy ni Sandro. Iginala ko ang aking tingin sa paligid ng entertainment room. Habang abala si Sandro sa paghahanda ng aming panonoorin, ay minabuti ko munang magmasid-masid habang hinihintay itong matapos. At malawak at sadyang napakaganda ng silid na iyon. Meron 3 hilera ng single-seater na recliner chair na mistulang hawig ng mga massage chair na makikita kadalasan na nakadisplay sa mga mall. May pinakaunahan na malapit sa screen ay may isang malaking recliner chair na pandalawahan. Naroon ding 4 na pahabang speaker na nakasabit sa 4 na sulok ng silid. Habang sa harap, ang nandoon ang isang malaking puting tela na karaniwan mong makikita sa loob ng sinihan. Kung titingnan mo mabuti ay parang isang eksaktong replika ng sinihan ang loob ng silid na iyon. What movie do you like? Narinig kong tanong nito habang nandoon ito sa may likurang bahagi ng silid at abala sa pag-aassemble ng aming panonoorin. It's up to you. I have no specific movie in mind. Tugon ko. What genre? Romance? Horror? Action or sci-fi? Mahina akong tumawa bago ito sinagot. Ikaw nang bahala. Any interesting film would be fine with me. Wika ko. Saglit itong tumitig sa akin bago sumilay ang pilyong ngiti sa kanyang mga labi. Horror, then. Saad nito sa kainangat ang napili niyang pelikula. Napataas naman ang aking kilay dahil sa pinili nitong tema ng pelikula. If I didn't any better, I would think that he was planning something wicked behind those perky smile. Really, Sandro? May pagdududang turan ko dito. What? Patay mali siya nitong tugon habang pilit nitong sinusupil ang ngiting naglalaro sa kanyang mga labi. Hewan ko sa'yo. Nakangiting wika ko dito, saka ito pabirong inarapan. I'm not fan of horror movies, pero hindi naman ako takot sa mga ganoong klaseng palabas. Maliban sa mga gore movies with extreme violation. Kahit anong pelikula ay okay lang sa akin. Nauna na akong umupo sa pandalawahang upuan. Makalipas lamang ang ilang minuto ay lumapit na ito sa akin at saka umupo sa akin tabi. Inabutan niya din ako ng isang kumot upang aking magamit ko sakaling ako'y lamigin. Kumuha din ito ng makakain mula sa refrigerator na nandoon sa loob ng silid. Ilang balot ng chips ang inilabas nito mula sa pantry corner doon. Naglabas din ito ng ilang pirasong drinks at 2 pint ng cookies and cream ice cream. Matapos makuha ang mga iyon ay isa-isa niyang ipinatong ang mga pagkain sa ibabaw ng maliit sa mesa sa gilid ng malaking upuan. Ready? Tanong pa nito bago pindutin ang remote. What movie did you choose? Lights Out. Nakangiting banggit nito sa titulo ng pelikula, saka umayos ng upo sa akin tabi. Hindi ako pamilyar sa pelikulang iyon kaya naman nagkibit balikat na lamang ako. Matapos umayos ng pagkakaupo ay may pinindot itong button at kasunod noon ay ang automatikong pag-akyat ng bandang paanan noon. Nagmistulang isang malaking kama ang kaninang upuan. Umayos ako ng pagkakaupo at sumandal sa backrest ng upuan at iniunat ang aking mga binti. Kasunod noon ay kinuha ko ang blanket na iniabot niya kanina at ibinuka ko iyon bago tuluyang ipinatong sa ibabaw ng aking mga binti. Nang magsimula ng umandar ang palabas ay pinatay na rin ni Sandro ang ilaw sa loob ng entertainment area. Tanging ang ilaw na lamang na nagmumula sa aming pinapanood ang nagsisilbing liwanag sa kabuuan ng silid. Tahimik lamang kaming nakatingin sa harapan at taimtim na pinapanood ang pelikula. Bagamat nakatutok ang aking mga mata sa palabas, ay hindi nakaligtas sa aking pansin ang pasimpleng pag-usod ni Sandro palapit sa akin. It's cold. Paliwanag nito nang tuluyan ng magdikit ang aming balikat. Sumunod nitong hinila ang blanket na nakatapis sa aking binti at sumukob doon. Ramdam na ramdam ko ang mainit niyang balat nang sumagi ang kanyang binti sa akin. Mariin ako napalunok ng tila may kung anong kuryente ang dumaloy sa aking katawan dahil lamang sa simpleng pagkakadikit ng aming mga balat. Nagsimula na namang manuyo ang aking lalamunan. Bigla akong nakaramdam ng pagkauhaw na hindi kayang punan ng kahit gaano karaming tubig.
Pinilit kong baliwalain ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Sinubukan kong ituon ang aking buong atensyon sa aming pinapanood. Kasalukuyang nasa eksena na kung saan may isang babae ang naghahanda na para sa kanyang pag-uwi muli sa factory na kanyang pinagtatrabahuhan. Ngunit may kung anong anino itong nakita sa may di kalayuan. Pinuntahan iyon ng babae na nasa eksena upang matiyak kung ano iyon. Nang makalapit ito sa pinanggalingan ng anino ay biglang namatay ang ilaw, kasunod ng malakas na sound effect. Bahagi akong tumayo nang maramdaman ko ang pagpitlag ng katawan ni Sandro sa aking tabi, dulot ng pagkagulat. Ang sumunod na eksena ay mas lubang nakakatakot kaysa sa una. Namatay ang lahat ng ilaw sa factory at may tila isang spotlight lamang na natira kung saan nandoon ang tila multo sa pelikula. Ang tema ng pelikula ay tanging sa dilim lamang lumilitaw ang multo at nawawala ito sa tuwing matatamaan ng kahit anong ilaw. Tom! Malakas na sigaw ni Sandro nang ang sumunod na eksena ay ang unti-unting paglapit ng multo sa babae hanggang sa tuluyan na nitong mapatay ito. Ouch! Reklamo ko nang maramdaman ko ang mahigpit na kapit ni Sandro sa aking braso. I'm sorry. Nagmamadaling hingi nito ng paumanhin. Are you okay? Are you hurt? I'm fine. Natatawang saad ko. Pipili-pili ka ng horror, takot ka naman pala. Asar ko dito. Malay ko bang ganyan palang buwisit na palabas na yan? Reklamo nito. And how come you're not even scared? Mas lalo itong nainis na makitang kalmado lamang ako at hindi naapektuhan ng eksena kanina. I just don't. Kibit balikat kong tugon dito bago muling itinuon ang aking atensyon sa panunood. Napaismid na lamang ito dahil sa inis. Sinubukan din itong muling ibalik ang atensyon sa pinanonood. Ngunit sa tuwing lumalabas ang munto ay siya ring pagsiksik niya sa akin na halos magtago na ito sa akin likuran. Makailang ulit pa niyang ginawa iyon kaya naman tuluyan ang nawala ang puwang sa pagitan namin dalawa. Huli na nang mapagtanto ko kung ano na ang kasalukuyan naming posisyon. Nahigit ko ang aking hininga nang mapansin ko kung gaano na kami kalapit sa isa't isa. Mas lalong hindi nakatulong ang mainit niyang hininga na tumatama sa aking leeg mula sa aking likuran. Halos mabingi ako sa lakas ng kabog ng aking puso nang maramdaman ko ang kanyang braso na nakaikot sa aking bewang. Bagya pa ako napaiktad ng marahan niya akong hapitin palapit sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan ang nawala ang atensyon ko sa aming pinapanood. Wala sa sarili ako napapikit upang namnamin ang init na dulot ng kanyang katawan. Otomatikong napaliyad ang aking ulo nang marahan niyang idampi ang kanyang mga labi sa aking leeg. I thought we're going to watch the movie. Nauutal kong sita dito sa pagitan ng malalim kong paghinga. We are. Pabulong nitong tugon sa tapat ng aking tenga. Now, eyes on the screen and focus on the film. Mahinahon nitong utos habang nagsimula ng maglandas ang kanyang kamay sa aking katawan. Gustuin ko man sundin ang kanyang utos ngunit imposibleng magawa ko iyon. Lalo na't nagsisimula na akong madarang sa apoy ng aking pagnanasa. Kahit anong pilit kong ituon ang aking atensyon sa aming pinapanood ay tila may sariling buhay ang aking mga mata dahil kusa iyong pumikit upang namnamin ang sarap na dulot ng paghagod ng kanyang kamay sa aking katawan. Naghiwalay lamang ang aming mga labi nang kapusin kaming parehas ng hangin. Saglit niyang nilubayan ang aking labi at marahang iniangat ang kanyang mukha upang tingnan ako ng mabuti. Ilang minuto muna itong tumitig sa akin na tila ba may hinahanap sa aking mukha. Ramdam ko ang malalim na paghuhugot niya ng hininga bago nagsalita. Are you sure about this? After this, there's no turning back. Masuyo nitong tanong sa akin. How I wish he hadn't asked that question. Dahil ko pa ang binuhusan ng malamig na tubig na mapagtanto ko ang nakatakdang mangyari. Guilt quickly spread throughout my body like a bushfire. Bigla ako nilamon ng aking konsensya dahil doon. I can't do this. Pabulong ko sa akin sarili. Dahil sa labis na pagkatarantay, malakas ko itong naitulak dahilan upang mahulog ito sa sahig. I'm sorry. Nais ko sanang tingnan kung ayos lamang ito ngunit naduwag ako. Hindi ko kasi alam kung hanggang saan naabot ang katiting na katinuang natitira sa akin. Baka hindi ko na magawang pigilan ang aking sarili kung sakali magtatagal pa ako sa loob ng silid na iyon. Mabilis kong binalot ang kumot sa aking katawan at lumabas ng entertainment room. Nakahinga lamang ako ng maluwag nang makarating ako sa aking silid. Nangihinang napasandal ako sa pinto at marahang napaupo sa sahig. Ang tanga-tanga mo, Heidi. Pagalit ko sa aking sarili. Kissing him is okay. Falling in love with Sandro is one thing, but sleeping with him is totally different thing.
I need to be responsible for my every action. Kahit pa sabihing ito na ang bago kong katawan, hindi pa rin maatim ng aking konsensya ang makipagtalik sa isang lalaki gamit ang katawang hindi ko pagmamayari. I would have expected the same thing from Caitlyn if she was in my position. Ilang minuto muna ako nanatiling nakasalampak sa sahig bago ako nagpasyang tumayo at magtungo sa aking kama. Mabibigat ang mga yabag, ako naglakad papalapit sa aking higaan.